Napaisip ka na ba kung bakit may mga taong parang kalabaw kung magtrabaho pero wala namang nangyayari sa buhay? Gising bago magumaga, sugod sa kalsada habang tulog pa ang lungsod at uuwi lang kapag ang mga poste na lang ng ilaw ang kasama nila sa dilim. Kayod Marino, halos ibenta na ang kaluluwa sa trabaho, overtime dito, racket doon, tinitipid pati ang barya-baryang sukli. Pero ang masaklap na katotohanan, ang buhay nila parang hindi man lang umusad ng 1 sentimetro. Ang financial status nila laging nasa red alert o kung swertehin man, sapat lang para hindi mamatay sa gutom hanggang sa susunod na kinsenas. Sanay tayong marinig ang linyang kapag may tiyaga, may nilaga, nang sipag daw ang mahiwagang susi sa pinto ng kayamanan. Pero sampal sa muka ang realidad, ang sipag lang, bes ay hinding-hindi sapat. Maraming mahihirap na hindi naman tamad. Sa totoo lang, mas masipag pa sila sa mga bilyonaryo. So nasaan ang butas? Bakit kahit anong buhos ng pawis, ang financial tree mo ay tuyot pa rin at bansot? Ang sagot ay wala sa dami ng oras ng pagtatrabaho mo, kundi nasa loob ng bunggo mo. Ang maling mindset ay kayang sunugin ang 10 taon ng paghihirap mo sa isang iglap lang. Ngayon, hihimayin natin ang mapait na katotohanan ito. Isipin mo ang pera mo na parang isang balde ng tubig. Pwedeng ikaw yung taong sobrang sipag magigib? Araw-araw, pabalik-balik ka sa ilog, puno ang balde mo pag-uwi. Proud ka pa kasi mas marami kang nakuha kaysa kahapon. Pero ang hindi mo napapansin o baka naman nagbubulag-bulagan ka lang, ay may malalaking butas sa ilalim ng balde mo. Hindi pa man nakakarating sa bahay, tumatagas na ang tubig sa daan. Ang mga butas na yan, hindi yan malas na nalaglag lang mula sa langit. Yan ang mga bisyo mo, mga maling pananaw at mga psychological traps na ikaw mismo ang naglagay. Pagkapasok ng pera sa bulsa, ninanakaw na agad yan ng sakit na tinatawag nating CDN o yung pagpapakitang tao, yung pagnanais mong magmukhang yayamanin para lang mapabilib ang mga taong wala namang pakialam sa'yo. Tumatagas ang pera mo kasi sumasali ka sa maling laro, nakikipagsiksikan ka sa lugar na akala mo ay safe pero trap pala. At ang pinakamanganib, nawawala ang pera mo dahil wala kang matibay na layunin, walang anchor na malalim para pigilan kang matangay ng mga panandaliang tukso. Kapag butas ang balde, kahit gaano ka pa kabilis magigib, mapapagod ka lang. Para magbago ang buhay, hindi mo kailangan ng mas malaking tabo. Ang kailangan mo, takpan ang mga butas na yan. At ang unang butas, ang pinakamalaki at pinakamapanira na inaalagaan mo pa araw-araw ay ang iyong pride. Nakakatawa na maraming tao ang mas pipiliin pang magutom basta nakasuit at mukhang boss kaysa maglukot ng manggas at magtrabaho sa putikan. Kung gusto mong makaahon sa hirap, ang una at pinakaimportanteng step ay itapon mo sa basurahan yang pride mong wala namang kwenta. Masakit tong pakinggan, parang sampal, pero kailangan mo to. Sa panahon ngayon, baliw na baliw tayo sa image natin. Nagtatayo tayo ng perpektong imahe sa social media, sa harap ng mga kamag-anak, kaibigan at pati sarili natin, niloloko na natin. Kapag gipit na, imbes na humanap ng marangal na paraan para mabuhay at kumita, nakakulong tayo sa isipang, may degree ako. Bakit ako magtatrabaho ng pangkamay? O ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Hawak-hawak mo pa rin ang titulong professional o office worker habang kumakalam ang sikmura mo at nagpapatong-patong ang bills. Hindi sila namamatay dahil walang opportunity, nagkalat ang trabaho sa labas. Namamatay sila sa gutom dahil ayaw nilang gawin ang mga bagay na tingin nila ay mababa o hindi bagay sa image nila. Tinatanggalan nila ang sarili nila ng pagkakataong mabuhay para lang protektahan ang isang bagay na hindi naman nakakain at walang kwenta pagdating sa survival. Alam mo ba ang kwento ng isang high-level IT engineer na dating nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya na may sahod na pangarap ng lahat? Noong dumating ang wave ng tanggalan, kasama siya sa listahan. Sa unang ilang buwan, relax lang siya, nagpapasa ng resume sa mga katulad na posisyon at tinatanggihan ng anumang alok na mas mababa ang sahod. Pero mahirap ang ekonomiya, nagtitipid ang mga kumpanya at ang resume niya ay nanatiling nakatambak lang. Paubos na ang savings niya, ang asawa niya. Nagsisimula na ring magreklamo tungkol sa pambili ng gatas at diaper. Sa puntong ito, dalawa lang ang choice niya. Manatiling senior engineer na nakatambay sa bahay habang naghihintay ng himala o ibaba ang ego, ilabas ang motor at mag-deliver o mag-ride para may pambili ng gatas bukas. Buti na lang, pinili niya ang pangalawa. Noong unang beses niyang isuot ang uniform ng rider, hiyang-hiya siya at balot na balot ang muka dahil baka may makakilala sa kanya. Sugat na sugat ang ego niya.
Pero noong hawak na niya ang unang barya na kinita niya mula sa sariling pawis sa isang bagong mundo, napagtanto niya, hindi nakakain ng pride. Walang trabahong mababa, ang mataas lang na ego ang nagtutulak sa tao sa dulo ng walang hanggan. Ang pagtatapon ng pride ang sandali kung kailan ang isang tao ay tunay na nagiging mature pagdating sa pera. Ang pagkapit sa pride ay senyales lang ng kahinaan ng loob. Ang totoong malakas, ang taong may kakayahang yumaman ay yung marunong mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Alam nila na ang daan paitaas ay hindi diretso at hindi laging may petals ng rosas. Minsan nasa taas, minsan nasa sahig. At kapag nasa sahig ka na, ang pinaka-importanting survival skill ay ang marunong kang bumaba, gawin ang kahit anong marangal na trabaho para lang makapagsimula ulit. Ang mga self-made billionaires sa mundo, marami sa kanila ay nagsimula sa pagbebenta ng dyaryo, pagpupulot ng basura o paghuhugas ng pinggan. Hindi sila takot madumihan o mahirapan dahil may mas malaki silang vision sa isip nila. Tingin nila sa mga mababang trabaho ay stepping stone lang, paraan para makuha ang goal. Samantala ang mga taong habang buhay na mahirap ay ginagawang sukatan ng pagkatao ang kasalukuyang trabaho nila. Takot na takot sila sa tingin ng iba hanggang sa maparalisa na sila. Tandaan mo to, kapag wala ka pang napatutunayan, ang dangal at pride mo ay walang halaga sa mundo. Kapag successful ka na, doon lang nila rerespetuhin ang mga araw na yumuko ka para pulutin ang bawat barya. Kaya ang unang lesson sa pagyaman, matutong maging manhid sa husga ng iba. Kung ang pagtatapon ng pride ang unang step para makahinga sa ibabaw ng tubig, ang pangalawang prinsipyo ang magsisilbing salbabida mo para hindi ka muling lumubog. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo, ang mahalaga ay kung magkano ang naitatabi mo. Dito maraming sumasablay. Nakita ka na ba ng mga mahihirap na nanalo sa loto o yung mga biglang kumita sa isang deal? Pagkalipas lang ng maikling panahon, balik sila sa dati o mas malubha pa, baon pa sa utang. Bakit? Kasi tinanaan sila ng sakit na acting rich. Kapag nakatikim ng konting ginhawa, lumalabas ang urge na bumawi sa hirap. Gusto agad ng pinakabagong iPhone, magpalit ng kotse, kumain sa mamahaling restaurant at mag-check-in sa mga lugar na pangmayaman. Ginagawa nila yun hindi dahil kailangan, kundi para isigaw sa mundo na hindi na ako mahirap, successful na ako. Binibili nila ang validation at palakpak na ibang tao gamit ang pera nila. Pero Diyos ko, ang mahal ng validation na yan. Inuubos nito pati ang huling sentimo na pinaghirapan mong ipunin. Pinapatay mo ang gansa na nangingitlog ng ginto para lang sa isang magarang balat. May isang malalim na pilosopiya sa pera na laging ginagamit ng mga totoong mayayaman. Mamuhay ng mas mababa sa kakayahan mo. Huwag kang gumastos para lang patunayan sa iba na umaasenso ka. Ang totoong yaman ay tahimik, minsan boring pa nga. Wala yan sa mga branded na bag o sa mga bonggang party na pinupost sa social media. Nasa numero yan sa bank account mo, sa mga investment na tahimik na lumalago at sa mga asset na kumikita para sa'yo habang natutulog ka. Kapag nagsimula ka ng kumita, ang tukso na itaas ang lifestyle mo ay walang katapusan. Kapag tumaas ang income ng 10%, ang gastos ng tao ay tumataas ng 15%. Yan ang middle income trap kung saan milyon-milyon ang nakakulong. Mas malaki ang kinikita nila pero mas lalong naghihirap at nade-depress dahil sa mga utang na installment na palaki ng palaki. Para makawala, kailangan mo ng disiplinang bakal. Sadyaing panatilihin ang lifestyle mo sa ilalim ng kinikita mo. Kung kumikita ka ng 50K, mamuhay ka na parang 20K lang ang pera mo. Ang sobra, yan ang bala mo, yan ang puhunan mo para sa mas malalaking laro sa hinaharap imbes na gawin mo lang itong abo ng iyong kayabangan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaking nagtayo ng tindahan ng 4. Noong una, kariton lang yan sa tabi ng kalsada. Dahil sa sarap at tiyaga niya, dumami ang suki, naging sikat na pwesto sa kanto. Ang kita niya buwan-buwan, umaabot na sa daan-daang libo. Siguro ang karamihan sa posisyon niya, bibili agad ng kotse para i-reward ang sarili, magtatayo ng mansyon, o bibili ng mamahaling damit para magmukhang bossing, pero siya hindi. Gamit pa rin niya ang lumang motor, simpleng damit pa rin ang suot, at gising pa rin ng alas 3 ng madaling araw para magpakulo ng buto. Ang mga tao sa labas, walang mag-aakalang milyonaryo na pala siya. Kinakaawaan pa nga siya ng iba kasi ang hirap daw ng trabaho niya. Pero ang hindi nila alam, lahat ng kinikita niya imbes na itapon sa mga gamit na nagde-depreciate, tahimik niyang iniipon para mabili ang pwestong inuupahan niya at nagbukas pa ng pangalawa at pangatlong branch.
Alam niya na ang kotse o branded na damit ay palamuti lang na nawawala ng halaga paglabas ng shop. Pero ang mga bagong brands na yan ang totoong money machine, yan ang garantiya ng yaman para sa susunod na henerasyon. Ang living below your means ay hindi nangangahulugang kailangang magpakagutom ka o maging miserable at tanggihan ang lahat ng saya sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang mag-allocate ng resources mo ng matalino. Mas priority mo ang pagbuo ng matibay na pundasyon kaysa sa panandaliang sarap. Marirealize mo na ang peace of mind kapag may emergency fund ka at ang kalayaan na hindi mo kailangan mamroblema sa bill sa katapusan ng buwan ay mas masarap at mas matagal kaysa sa panandaliang saya ng pagbili ng kung ano-ano. Ang mga mahihirap ay nananatiling mahirap dahil hinahayaan nilang emosyon ang magpatakbo ng pitaka nila. Bibili kapag malungkot, bibili kapag masaya, bibili dahil sa pressure ng mga kasama, ginagawa nilang alipin ang sarili nila sa consumerism. Sa kabilang banda, ang taong master ng pera ay master din ng sarili nilang ego. Marunong silang magsabi ng hindi sa mga bagay na walang long-term value. Alam nila na ang totoong respeto ay galing sa kakayahan at character, hindi sa mga peking balat na binili ng utang. Tandaan, ang invisible wealth ang poprotekta sa iyo sa bagyo ng buhay, hindi ang mga suot mo. Punta tayo sa pangatlong prinsipyo, isang trap na sobrang common sa mga gustong mag-business o mag-invest, naghihirap kasi nakikipagsiksikan kung saan ang lahat ay nandoon. Ang tao may herd instinct o ugaling baydan. Kapag may nakitang maraming tao na nagkakagulo sa isang lugar, automatic na iisipin ng utak natin, siguradong may maganda dyan, safe dyan, o madaling kumita dyan. Kaya susugod tayo ng hindi nag-iisip. Nakitang maraming bumibili ng milk tea, maglo-loan para magtayo rin ng milk tea shop. Nakitang uso ang online selling ng damit, mag-import din ng damit. Nakitang nagkakandara pa mga tao sa crypto o lupa, isasanla ang bahay para makahabol sa hype. Pero mapait na katotohanan, kung nasaan ang pinakamaraming tao, nandoon ang pinakamaliit na kita at nandoon din ang pinakamaraming nalulugi. Sa economics, tawag dyan ay red ocean. Kapag lahat ay tumalon sa isang market, mas marami ang supply kaysa sa demand. At ano ang tanging weapon ng mga bago, ng mga walang puhunan at experience para lumaban? Price war. Bababa ng presyo hanggang sa wala ng kitain. Sa huli, lahat sila ay pagod at sabaybay na babagsak sa bangin. Kung gusto mong magsimula sa zero, wala kang sapat na resources para makipaggera sa mga higante sa gitna ng maraming tao. Ang mga malalaking kumpanya kayang malugi ng ilang taon para lang mapatay ang maliit na kalaban, pero ikaw, ilang buwan lang na walang benta, bankrupt ka na. Kaya ang mindset dito ay humanap ng sariling daan, iwasan ng crowd. Kailangan mong humanap ng niche, yung maliit na parte ng market na may demand pero hindi pa masyadong napagsisilbihan. Imbes na magtayo ng ordinaryong cafe sa kalsadang may 10 ng cafe, bakit hindi ka magtayo ng cafe na para lang sa mga nag-keto diet o isang healthy juice bar na may sariling formula? Imbes na magbenta ng damit na katulad ng sa libo-libong shop sa Shopee, bakit hindi ka mag-focus sa mga handmade accessories para sa mga pusa gaya ng cosplay outfits para sa mga meow-meow? Kapag mas maliit ang niche, mas konti ang kalaban. Kapag ikaw lang o isa ka sa ilan na nagbibigay ng solusyon sa isang specific na problema, ikaw ang may kontrol sa presyo at ang mga customer ay handang magbayad dahil wala silang ibang choice. Yan ang paraan ng mga wais para maging number 1 sa pamamagitan ng pagpasok sa mga butas ng market na hindi pinapansin ng iba. Hulihin natin ang example ng cat accessory shop. Kung magbubukas ka ng ordinaryong pet shop, kalaban mo ang mga dambuhalang chain na mas mura ang kuha supplier at may milyon-milyong budget sa marketing. Talo ka na agad. Pero kung iposisyon mo ang sarili mo bilang expert sa custom-made fashion para sa mga pusa, ibang usapan na yan. Ang customer mo ay hindi lahat ng may pet, kundi yung mga baliw sa pusa na handang gumastos ng malaki para magmukhang bidang amo nila. Ang demand na ito ay maliit, pero ang loyalty at purchasing power ay sobrang taas. Hindi mo kailangan ng libu-libong random na tao. Kailangan mo lang ng ilang daang loyal customers na babalik-balik at magre-refer sa mga kapwa nila cat lovers. Sa pag-focus sa maliit na niche, na-optimize mo ang gastos, kilala mo ang customer mo, at nakakagawa ka ng invisible wall laban sa malalaking kumpanya dahil masyadong maliit ang market na ito para sa kanila, pero para sa'yo, isa itong gold mine. Yan ang sining ng survival ng maliit na isda sa malawak na karagatan. Ang pagpili ng sariling daan ay nangangailangan ng tapang at sariling pag-iisip. Kabaligtaran ito ng pagnanais ng karamihan na maging safe sa gitna ng marami. Kapag pumili ka ng bagong niche, pagtatawanan ka o pagdududahan ng mga tao sa paligid mo, sino namang bibili niyan? O
bakit hindi ka nalang gumawa ng uso para madaling ibenta? Pero tandaan mo, kung lahat sila ay nakikita na masarap yan, hindi naaabot sa iyo ang grasya. Ang pinakamalalaking opportunity ay laging nakatago sa ilalim ng mga bagay na mukhang mahirap, nakakalito o minamaliit ng iba. Ang mayayaman ay may kakayahang makita ang value kung saan ang iba ay nakakita lang ng abala. Hindi sila naghahanap ng safety sa crowd, naghahanap sila ng monopoly sa mga maliit na niche. Kaya bago ka mag-invest ng oras at pera, tanungin mo ang sarili mo, anong specific na problema ang re-resolbahin ko? At gaano karami ang gumagawa ng katulad ko? Kung ang sagot ay marami, umatras ka muna. Humanap ka ng paraan para maging iba, maging specialist o punteriyahin ang isang bagong grupo ng customer. Huwag maging isang malabong kopya sa isang punong market, maging original ka sa sarili mong mundo. Dumating tayo sa pang-apat na paradox, isang maling mindset na dahilan kung bakit kahit masipag at matipid ka, hindi ka pa rin maka-level up. Kung gusto mong lumayo, huwag ka lang maging magaling mag-ipon, dapat magaling ka ring magbigay sa tamang paraan. Maraming mahihirap ang nakakulong sa scarcity mindset. Tingin nila sa lahat ng bagay ay zero-sum game. Kapag may nakakuha, ibig sabihin nawalan sila. Kaya naging kuripot sila, hawak-hawak ang bawat barya at nagbibilang ng bawat kusing na parang nakakapit sa isang kalawanging balde. Takot silang malamangan o magulangan. Pero ang totoo, hindi porket madamot ka ay yayaman ka na. Sa mundo ng business at social relationships, may mga bagay na kailangan mong ibigay muna para makakuha ka ng 10 beses na balik sa hinaharap. Pwedeng ito ay ang iyong reputasyon, value, oras para mag-aral ng bagong skill o simpleng pagbibigay ng service na higit pa sa inaasahan ng customer mo. Ang mga taong nakabaon sa hirap ay laging short-term ang tingin. Yung kita lang ngayon ang mahalaga. Pero ang mga taong umaasenso ay handang malugi ng konti sa simula para sa malawak na daan sa hinaharap. Ang pagiging generous dito ay hindi ibig sabihin na itatapon mo ang pera mo sa bintana o magdo-donate ka ng bulag habang wala ka ring makain. Ang strategic generosity ay ang pagiging handang mag-invest sa mga invisible values. Halimbawa, kapag nagbibigay ka ng service, imbes na gawin mo lang sapat sa binayad, dagdagan mo ng konti, alagaan mo ang customer. Yung konti na yan ay pwedeng kumain ng oras mo o konting materyales, parang lugi ka sa simula. Pero ang kapalit niyan ay absolute satisfaction, tiwala at loyalty. Babalik sila at irerekomenda ka nila sa 10 pang tao. Ang short-term na lugi na yan, ang pinakamura at pinaka-effective na marketing o kaya sa trabaho, ang pagtulong sa kasama at pag-share ng kaalaman ng walang hinihintay na kapalit ay bubuo ng isang network na walang katumbas na presyo. Kapag may malaking opportunity, ikaw ang unang maaalala nila. Ang short-term vision ay gumagawa ng mga pagod na trabahador, ang long-term vision ay gumagawa ng mga leader at bilyonaryo na may matibay na yaman. Tignan mo kung paano binuo ng mga successful na tao ang karir nila. Hindi sila kailanman nagatubiling magbayad gamit ang oras at pagod para matuto. Maraming mahihirap ang nanghihinayang bumili ng libro o mag-enroll sa course para mag-upgrade ng skill kasi nakikita nila na nababawasan ang pera nila agad nang walang balik na cash. Mas pipiliin pa nilang mag-scroll sa cellphone nang walang kwenta kaysa magbasa ng research. Nagtitipid sila sa maling lugar. Ang pagiging handang ibigay ang oras at pera para i-upgrade ang utak mo ang investment na may pinakamalaking interes habang buhay. Pwede kang mabankrupt, mawalan ng bahay at kotse, pero ang skills at kaalaman sa utak mo, walang makakawalan yan. Kapag naging mas magaling kang version ng sarili mo na kayang rumesolba ng mas komplikadong problema, ang market na mismo ang magbabayad sa iyo ng mas malaki. Kaya wag lang puro kayod para sa barya araw-araw. Maglaan ng oras at resources para magtanim ng buto para sa hinaharap. Ang pinagkaiba ng mayaman sa mahirap ay minsan nasa kung sino ang may tapang na isakripisyo maliit na kita ngayon para sa isang dambuhalang puno bukas. Ang pagkakaiba ng matalinong pagtitipid at pagiging kuripot na makitid, ang isip ay isang manipis na linya lang. Ang kuripot, puro gastos lang ang nakikita. Babaratin ng supplier hanggang sa mamatay sa gutom, papasahurin ng mga tao ng pinakamababa at titipirin ang quality ng produkto para lang lumaki ang kita agad. Anong resulta? Lalayuan ka ng supplier, aalis ang mga magagaling mong tao at malalaman ng customer na nanloloko ka kaya iba-boycott ka. Nanalo ka sa maliit na laro pero talo ka sa buong gyera. Sa kabilang banda, ang taong marunong magbigay sa tamang paraan ay alam na ang business at buhay ay isang ecosystem. Kung gusto mong lumago ang halaman, kailangan mong diligan at lagyan ng pataba ang lupa, dapat ang mga taong kasama mo at partners mo ay kumikita rin.
Kapag nakagawa ka ng circle of value kung saan lahat ay respetado at nakakakuha ng sapat na parte, tutulungan ka nilang magtayo ng isang imperyo, huwag matakot na may makinabang na iba. Kapag lumaki ang cake, kahit maliit na slice lang sa'yo, mas malaki pa rin yan kaysa sa hawak-hawak mo ang isang buong cake na kasing liit ng barya. Ang strategic generosity ang susi sa pintuan ng pangmatagalang kasaganaan. Nadaanan na natin ang 4 na importanteng prinsipyo. Itapon ang pride, mamuhay ng mas mababa sa kinikita, humanap ng sariling niche, at isakripisyo ang short-term gain para sa long-term vision. Pero ang malupit na katotohanan, kahit kabisado mo pa tong 4 na to, kahit gaano pa ka-perpekto ang plano mo, pwede ka pa rin bumagsak ng malubha. Bakit? Kasi ang daan palabas sa hirap, ang daan sa pagbuo ng karir, ay hindi kailanman naging parang paglalakad lang sa parke. Isa itong journey na puno ng pagod, puyat, iyak ng galit at maraming beses na gusto mo nang sumuko. May mga oras na kahit anong kayod mo, walang resulta. May mga oras na pagtatawanan ka ng mundo, lolokohin ng partner at itataboy ng tadhana sa madilim na sulok. Sa mga madidilim na sandaling yan, ang mga business strategy o payo ng mga guro ay magiging walang kwenta. Ang tanging bagay na pipigil sa'yo para hindi ka tuluyang bumagsak, ang hihila sa'yo para tumayo at maglakad sa gitna ng bagyo ay ang pang-5 prinsipyo. Ang pinaka-importanting piraso, dapat meron kang dahilan, isang layunin na sapat ang lalim at lakas. Lagi nating naririnig ang tungkol sa disiplina. Discipline is freedom. Discipline creates greatness. Tama naman, pero ang disiplina ay hindi lang basta sumusulpot. Walang taong kayang maging super disiplinado araw-araw, taon-taon, gamit lang ang sheer willpower. Ang willpower ng tao ay parang battery na uubos yan kapag masyadong maraming pressure at problema. Ang mga tao ay nagiging matatag hindi dahil may bakal silang kalooban na mas matindi sa iba. Matatag sila dahil mayroon silang specific na dahilan. Isang sakit na sapat ang tindi o isang pagmamahal na sapat ang lalim. Kung ang goal mo lang ay gusto ko ng maraming pera o gusto kong yumaman, kapag dumating ang hirap, ang mababaw na kagustuhan yan ay madaling matatalo ng katamaran at paghahangad na mag-relax. Okay lang naman maging mahirap, basta chill lang. Yan ang ibubulong ng isip mo. Ang disiplina na walang ugat sa emosyon ay parang kastilyong buhangin. Isang maliit na alon lang, guba na agad. Kailangan mo ng apoy sa loob na hindi kailanman mamamatay. Ano ba ang ibig sabihin ng isang malaking dahilan? Dapat ito ay isang bagay na humahaplos sa pinakamalalim na parte ng puso mo. Specific ito, malinaw, at usaping buhay at kamatayan. Pwedeng ito ay ang imahe ng tatay mong kuba na sa pagtatrabaho o ang nanay mong may sakit na walang pambili ng maayos na gamot. Gusto mong umahon dahil hindi mo na kayang makita ang mga taong nagluwal sa iyo na naghihirap sa huling bahagi ng buhay nila. Pwedeng ito ay ang matinding pagnanais na mabayaran ng utang na nakadagan sa pamilya mo, yung utang na dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng mahimbing sa loob ng maraming taon. O baka naman ang inosenteng mata ng anak mo gusto mo siyang bigyan ng maayos na edukasyon na hindi siya minamaliit ng iba at hindi niya maranasan ang hirap na dinaanan mo. O kaya naman simple lang gusto mo mabili ang sarili mong oras para hindi ka na kailangang yumuko sa mga boss na diktador para mabuhay ka ng malaya. Ang mga layuning specific, puno ng dugo at luha, yan ang fuel na susunog sa lahat ng katamaran at kaduwagan sa loob mo. Kapag mayroon kang matibay na emotional anchor, ang mga hirap sa daan ay biglang nagiging maliit. Itatapon mo ang magara mong suit para mag-drive ng motor o maglinis ng banyo hindi dahil gusto mo, kundi dahil alam mong sa likod mo ay ang gatas ng anak mo at gamot ng nanay mo. Ang hiya sa harap ng ibang tao ay walang binatbat sa sakit na mararamdaman mo kung hahayaan mong magdusa ang mga mahal mo sa buhay. Mapipigilan mo ang urge na gumastos, mamumuhay ka ng simple at matipid dahil alam mong ang bawat pisong na itatabi mo ay isang hollow block sa pagpapatayo ng pader na poprotekta sa pamilya mo sa bagyo. Maglalakas loob kang pasukin ng mga bagong daan na puno ng risk, titiisin ng lungkot at paninira ng iba dahil ang pagnanais mong maging malaya ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Ang journey palabas sa hirap ay may mga stage na sobrang dilim at nakakahiya. Huhubaran nito ang lahat ng kahinaan mo kung wala kang sulong na nagniningning sa loob mo habang buhay kang maliligaw sa dilim na yan. Kaya bago ka gumawa ng kahit anong plano para yumaman, maupo ka muna, harapin ang sarili mo at hanapin ang pinakamalaking bakit ng buhay mo. Maraming tao ang nakakulong sa cycle ng failure hindi dahil kulang sila sa galing, kundi dahil lagi silang naghahanap ng motivation sa labas. Nanonood ng mga inspirational videos, nakikinig sa mga speech, at nakakaramdam ng hype sa loob ng ilang araw. Pagkatapos balik sa dati.
Ang external motivation ay parang energy drink, mabilis ang tama pero mabilis ding mawala. Ang internal motivation ang malalim na dahilan na binanggit natin ang tanging gamot sa sakit na procrastination at pagsuko. Kapag sapat ang laki ng dahilan mo, kusa mong mahanap ang paraan. Kusa kang mag-aaral, kusa kang tatayo pagkatapos madapa, at kusa mong didisiplinahin ang sarili mo nang hindi na kailangang may magtulak o mag-cheer sa'yo. Maging isa kang automatic machine na susulong nang may lakas na hindi mapipigilan. Tandaan mo, ang universe ay hindi nagbibigay ng malaking reward sa mga taong gusto lang subukan. Binibigay lang nito ang reward sa mga taong uhaw na makuha yun. Yung mga taong ang pag-abot sa goal ang tanging daan at wala ng atrasan. Tingnan natin ang kabuuan ng picture na ginawa natin. Ang kahirapan sa isang aspeto ay hindi tadhana kundi resulta ng sunod-sunod na maling desisyon na galing sa maling mindset. Ang pera ay hindi lang basta sumusulpot o nawawala. Lumilipat lang yan mula sa bulsa ng mga taong may maling mindset papunta sa mga taong may tamang pananaw. Ang pagtatrabaho mo ng lampas 10 oras ay dulo lang ng problema. Kung ang ugat mo ay kinakain na ng pride, ng bisyo ng pagpapakitang tao, ng takot sa sasabihin ng iba, ng pagiging madamot na makitid ang isip, at ng kawalan ng malinaw na layunin, kahit gaano pa kataas ang sanga mo, darating ang araw na mababali yan. Ang totoong pagbabago ay hindi nagsisimula sa paghahanap ng trabahong mas malaki ang sahod o sa pagkakaroon ng swerteng deal. Nagsisimula ito sa isang tahimik pero madugong revolusyon sa loob ng isip mo. Kailangan mong maging malupit sa pagdurog ng mga lumang paniniwala na nakabaon na sa utak mo ng maraming taon para bigyang daan ng katotohanan. Ang pag-rebuild ng mindset ay parang paglilinis ng isang bahay na inabandona ng maraming taon. Puno ng alikabok, agiw at mga sirang gamit na nakatambak. Nakakapagod, nakakaubos ng lakas, at minsan mararamdamong parang gusto mo nang sumuko dahil sa dumi. Kailangan mong harapin ang pinakamadilim na parte ng sarili mo, ang kaduwagan, kasakiman at kayabangan. Pero kapag nalinis mo na mga basura sa utak mo, magiging maluwag at maliwanag ang isip mo. Doon lang magkakaroon ng space ang mga buto ng kasaganaan para tumubo at lumago. Huwag umasa na magbabago ang lahat sa isang gabi lang. Ang mga toxic na mindset na kasama mo na ng ilang dekada ay hindi mabubura agad-agad. Kailangan ito ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Sa tuwing balak mong bumili ng mamahaling gamit para lang mag-flex, huminto ka muna at tanungin ang sarili, inaalagaan ko ba ang yaman ko o ang ego ko? Sa tuwing mahihiya ka sa isang marangal na trabaho, paalalahanan ang sarili, nakakabayad ba ng bills ang pride? Ang pag-amin na may problema ka ang kalahati ng solusyon sa pinakamahirap na laban. Ang pagbabago ng mindset ay parang pagpihit sa manibela ng isang dambuhalang barko na mabilis ang takbo. Sa simula, sobrang bigat ng resistance. Ang mga tao sa paligid mo, yung mga sanay na sa dating ikaw, ay pwedeng hindi makaintindi o pagtawanan ng pagbabago mo. Sasabihin nilang kuripot ka kapag tumigil ka na sa mga walang kwentang inuman. Sasabihin nilang baliw ka kapag iniwan mo ang stable na trabaho para pasukin ang isang risky na niche. Magugulat sila na hindi ka na interesado sa mga branded na gamit. Dito mo kailangan ng matinding paninindigan. Huwag hayaang malunod ng ingay ng iba ang boses sa loob mo. Tandaan mo, itinatayo mo ang sarili mong buhay. Hindi ka umaarte sa isang dula para lang pasayahin sila. Ang mga taong totoong may pakialam sa iyo ay susuportahan ang paglago mo. Ang mga taong nandyan lang para humusga, wala silang karapatang magdesisyon sa financial future mo. Ang lungkot sa simula ng pagbabago ay ang presyong kailangang bayaran para sa kalayaang panghabang buhay. May isang sikat na kasabihan, kung gusto mong makuha ang mga bagay na hindi mo pa kailanman nakuha, dapat handa kang gawin ang mga bagay na hindi mo pa kailanman ginawa. At ang pinakamahirap na gawin ay hindi ang physical labor, kundi ang baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Tingnan mo ang 5 prinsipyo na hinimay natin hindi bilang listahan ng mga bawal, kundi bilang 5 mahiwagang susi. Ang unang susi ay magpapalaya sa iyo sa tanikala ng opinyon ng iba. Ang pangalawang susi ay poprotekta sa pinaghirapan mo laban sa sarili mong kasakiman. Ang pangatlong susi ay magtuturo sa iyo ng daan palayo sa siksikan ng mga taong nagkakagulo. Ang pang-apat na susi ay magbubukas ng pinto sa malalaking opportunity sa pamamagitan ng strategic generosity. At ang pang-5 susi, ang master key, ang magbibigay sa iyo ng walang katapusang energy para gamitin ang 4 na naunang susi. Kapag hawak mo ang 5 susing ito, hindi ka lang basta umaahon sa hirap ng bulsa, kundi umaakyat ka sa totoong kalayaan at yaman ng kaluluwa at talino.
Ang pinakamalaki at pinakaimportanteng asset ng isang tao ay wala sa balanes ng bank account kundi nasa kakayahang gumawa at magpanatili ng yaman. Ang kakayahang yan ay galing sa isang matalas na isip, disiplinang bakal at pusong nag-aapoy para sa malalaking layunin. Ang mga taong habang buhay na nakikipagbuno sa pambili ng bigas ay laging naninisi ng tadhana, ng pinagmulan o ng ekonomiya. Pero hindi nila alam, sila mismo ang nagkukulong sa sarili nila sa isang invisible na kulungan na gawa ng sarili nilang maling isipan. Ang pinto ng kulungang yan ay hindi nakalak sa labas. Ang susi ay nasa kamay nila, nasa paraan kung paano nila tinitingnan ang pride, ang paggastos, ang kompetisyon, ang pagbibigay at ang layunin sa buhay. Isang pigalang ng kamay, isang pagbabago ng pananaw, bubukas ang pinto at sasalubong ang liwanag ng walang katapusang opportunity. May choice ka? Manatiling taga-igib na masipag pero butas ang balde o huminto muna, takpan ang mga butas at simulan ang pagtatayo ng sarili mong pipeline para maging malaya ka na. Maglaan ka ng konting oras para sa sarili mo. Sa 5 butas ng mindset na hinimay natin, alin dyan ang meron ka? Huwag magkaila, maging tapat ka sa sarili mo. Ang pagpapaka-plastic sa sarili ay ang pinakamasarap na lason na papatay sa lahat ng pangarap mo. Kung nakatali ka sa pride, lumabas ka at gawin ng isang bagay na dati ay tingin mo ay nakakahiya. Kung gasador ka, bawasan mo agad ng 30% ang mga walang kwentang gastos mo ngayong buwan. Kung betak ka sa isang market na punong-puno na, umatras ka at humanap ng mas maliit na niche. Kung masyado kang madamot, subukan mong magbigay ng value ng walang hinihintay na kapalit. At ang pinaka-importante, isulat mo sa papel ang pinakamalaki at pinakamalalim na dahilan kung bakit kailangan mong yumaman. Idikit mo yan sa lugar na makikita mo araw-araw. Gawin mo tong parola na gagabay sa'yo sa mga gabing may bagyo. Ang maliit na action mo ngayon ang gagawa ng dambuhalang pagkakaiba sa susunod na 10 taon. Ang buhay ay isang chain ng cause and effect. Ang pagiging mahirap o mayaman ay hindi tsamba. Ito ay resulta ng libo-libong maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Desisyon mo bang bumili ng bagong damit o itabi ang pera? Desisyon mo bang mag-scroll sa social media o magbasa ng libro? Desisyon mo bang sumuko dahil pagod ka na o magtiis para sangitin ang mga anak mo? Ang bawat desisyong yan ay tahimik na humuhubog sa financial future mo. Huwag hintaying pilitin ka ng sitwasyon bago ka magbago. Huwag hintayin kumatok ang sakit bago mo ma-realize ang halaga ng pera. Huwag hintaying tumanda ang mga magulang mo bago ka magsisi na hindi mo sila nabigyan ng maayos na buhay. Ang oras ang tanging asset na kapag nawala, hindi mo na mabibili kahit anong yaman mo pa. Magsimula ka na ngayon. Takpan ang butas na balde ng isip mo. Armasan ang sarili ng tamang mindset. At tandaan, ang daan sa kasaganaan ay laging bukas para sa mga may sapat na kababaang loob para matuto, tapang para magbago, at pagmamahal para hindi kailanman sumuko. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling sandali ng videong ito. Kung ang mga shinare ko ay tumama sa isang sulok ng isip mo, o nakatulong para makita mo ang mga harang na pumipigil sa iyo, yun ang pinakamalaking tagumpay namin. Ang journey sa financial freedom ay mahaba at madalas ay malungkot, pero hindi mo kailangang mag-isa. I-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para tuloy-tuloy tayong magkasama sa paghimay ng mga hubad na katotohanan tungkol sa pera at pag-armas sa sarili ng mga matatalas na mindset para manalo sa malupit na laro ng pera. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba, i-share mo kung alin sa 5 maling mindset na to ang tingin mo ay kailangan mong baguhin agad. Ang share mo ay pwedeng maging inspirasyon sa iba na nasa katulad na sitwasyon. Hanggang sa muli mga Lodi, sa susunod nating video kung saan itutuloy natin ang pagbuo ng isang buhay na masagana, matapang at tunay na malaya.